Magandang araw, minamahal kong mag-aral. Ako si Teacher Johnson, ang inyong magiging gabay sa araling ito. Pagkatapos ng paksang ito, kayo ay inaasahang makamit ang mga layuning ito. Una, nagagamit ng wasto ang pangangkop at pangatnig. Pangalawa, nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, subukan niyo munang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin ninyo ng mabuti ang mga tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Unang tanong. Ano ang ipinagdiriwang sa bakuran ng sultan? A. Piyesta sa nayon. B. Kaarawan ng kanyang anak. C. Araw ng mga puso. At D. Araw ng kalayaan. Pangalawang tanong. Sa Islamikong alamat, saan natagpuan ni Muhammad ang sari manok? A. Sa malawak na hardin. B. Sa malayong lugar. C. Sa kalangitan. D. Sa palasyo ng sultan. Pangatlong tanong. Ano ang tawag sa mga salitang nag-uugnay sa panuring at sa salitang tinuringan? A. Pang-angkop. B. Pang-uri. C. Pangatnig. D. Pang-abay. Pang-apat na tanong. Hinintay ng sultan ang pagbabalik ng kanyang anak. Ano ang salitang ugat ng salitang hinintay? A. Intay. B. Hintay. C. Hinintay. D. Nintay. Panglimang tanong. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang katotohanan? A. Ang sari manok ay isang tandang na maaring galing sa kalangitan. B. Maaring nakakapagsalita ang sari manok. C. Maaring naging anyong tao ang tandang. At D. Ang sari manok ay mahalagang sagisag ng mga Muslim sa Mindanao. Nais nyo bang malaman kung ilan ang nasagutan ninyo ng tama? Okay, lagyan ng check kung ang sagot ninyo ay tama. At isulat naman ang X kung ang sagot ninyo ay mali. Ang sagot sa unang tanong ay letrang B. Kaarawan ng kanyang anak. Ang sagot sa ikalawang tanong ay letrang C. Sa kalangitan. Ang sagot sa ikatlong tanong ay letrang A. Pang-angkop. Ang sagot sa ikaapat na tanong ay letrang B. Hintay. At ang sagot sa huling tanong ay D.
Ang sari manok ay mahalagang sagisag ng mga Muslim sa Mindanao. Bilangin nga ninyo ang nakuha ninyong mga score. Kung mababa ang inyong score, okay lang yan. Babawi kayo sa susunod na gawain. Kung mataas naman, magaling. Lalo mo pang husayan sa mga susunod na gawain. Yehey! Natapos na natin ang subukin. Ngayon, mayroon ka na bang nabasa tungkol sa alamat ng mga Muslim? Alamin naman natin ang pinagmulan ng isang mahalagang sagisag ng mga Muslim. At pagtuunan din natin ng pansin ang wastong paggamit ng pang-angkop at pangatnig sa kwento. Ang alamat ng sari manok. Ang sari manok ay isang mahalagang sagisag ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Simbolo ito ng dugong bughaw, katanyagan, kayamanan at karangalan. Nagmula ang sari manok sa isang Islamikong alamat. Ayon sa nasabing alamat, natagpuan ni Muhammad ang isang tandang sa una sa 7 kalangitan. Lubhang napakalaki ng manok na ang palong nito ay dumadaiti sa 2 kalangitan. Maraming kwentong bayan tungkol sa sari manok. Narito ang isa sa mga ito. May kaisa-isang anak na dalaga ang sultang Maranao sa Lanao. Maganda, mabait, magalang at matulungin si Sari. Hindi katakatakang mapamahal sa sultan at sa mga tao si Sari. Nang sumapit ang 18 kaarawan ni Sari, isang malaking piging ang iginayak ng sultan para sa kanya. Ipinagdiwang ito sa malawak na bakuran ni na Sari. Nagagayakan ang buong paligid. Talagang marangya at masaganang salo-salo ang inihanda ng sultan sa pinakamamahal niyang anak. Masayang-masaya ang lahat nang biglang may lumitaw na malaking manok na tandang. Nagulat ang balana, hangang-hanga sila sa magarang tindig ng manok. Lalo pa silang nagulat nang sa isang iglap ay nagbago ng anyo ang tandang na manok. Naging isang napakakisig na prinsipe ito. Magalang itong bumati sa lahat at pagkatapos ay nagsalita ng malakas. Naparito ako upang kunin ang dalagang minamahal ko. Siya ay matagal ko nang inaalagaan, binantayan at minahal, ang sabi ng mahiwagang prinsipe. Lalong nagulat ang lahat at halos walang nakakilos o nakapagsalita man lamang. Muling nag-anyong tandang ito at kinuha ang dalagang binanggit niya na walang iba kundi si Sari. Lumipad itong paitaas at mula noon ay hindi na nakita pa si Sari at ang manok. Lungkot na lungkot ang sultan. Hinintay ang pagbabalik ni Sari at ng manok, ngunit hindi sila nagbalik. Iniutos ng sultan sa pinakamagaling na manlilinok ng tribo na lumilok sa kahoy ng magilas na tandang na iyon na tumangay sa kanyang anak. Nayari ang isang napakagandang lilok sa kahoy. Ito ay mahal na mahal ng sultan.
Tinawag na itong sari manok. Naging simbolo ito ng tribo. Anuman ang hiwagang nakabalot hinggil sa sari manok, ito ay mananatiling sagisag ng mga kapatid na Muslim sa Mindanao at maging sa ating bansa. Dapat nating ipagmalaki ang sagisag na ito, isang likhang sining at pamana ng ating mga ninuno. Atin namang sagutin ang mga katanungan tungkol dito. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang tanong, sino si Sari? A. Anak ng mayor. B. Anak ng sultan. C. Anak ng gobernador. D. Anak ng presidente. Pangalawa, bakit napamahal sa lahat si Sari? A. Dahil siya ay mabait, maganda at matulungin. B. Dahil siya ay nanalo sa loto. C. Dahil maamo ang kanyang mukha. D. Dahil tumutulong siya sa gawaing pangkomunidad. Pangatlo, paano mo ilalarawan si Sari? A. May katangiang di kanais-nais. B. Palakaibigan. C. Mabait, maganda, at matulungin. D. Palaaway. Pang-apat, ano ang pakay ng mahiwagang tandang? A. Guluhin ang pagdiriwang. B. Patayin ang sultan. C. Magpakitang gilas sa kakaiba niyang kakayahan. D. Kunin ang minamahal niyang dalaga. Lima, tama ba ang ginawa ng mahiwagang tandang kay Sari? Bakit? A. Oo, dahil sa sobrang pagmamahal sa dalaga. B. Hindi, dahil nalungkot ang ama ng dalaga. C. Hindi, dahil hindi mo na nagpaalam sa sultan. D. Oo, dahil minamahal din ng dalaga ang binata. Iwasto nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang sagot sa unang tanong ay B. Ang sagot sa pangalawa ay A. Ang sagot sa pangatlo ay C. Ang sagot sa pang-apat ay D. Ang sagot sa panglima ay B. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Napakahusay! Alam niyo ba kung ano ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay tawag sa mga salitang nag-uugnay sa panuring at sa salitang tinuturingan. Ito ay ang mga katagang na at nang. Halimbawa, anak na dalaga, dalagang anak, bayang magiliw. Ano naman kaya ang pangatni?
Ang pangatnig naman ay ginagamit sa pag-uugnay ng mga pangungusap at sugnay. Sa pamamagitan nito, napagsunod-sunod natin ng tama ang mga pangyayari sa isang lathalain ayon sa tamang gamit nito. May mga uri ng pangatnig. Una, pamukod. Ginagamit sa pagbubukod o pantangi. Gaya ng o, ni, maging, at man. Halimbawa, maghahanda pa tayo sa karawan mo o kakain na lang sa labas. Ikalawang uri ng pangatnig ay panubali. Nagsasabi ito ng pag-aalinlangan gaya ng kung, kapag, pag, sakali, at sana. Halimbawa, kung uulan, hindi matutuloy ang ating palatuntunan. Ang pangatlong uri ng pangatnig ay paninsay. Kapag sinalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito, gaya ng ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahit. Halimbawa, maganda nga ang kaibigan mo, ngunit suplada naman. Ang pang-apat na uri ng pangatnig ay pananhi. Nagbibigay ito ng dahilan o katwiran para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga ito ay dahil sa, sanisa, sapagkat, at mangyari. Halimbawa, nagkasira-sira ang bahay ni Aling Myrna dahil sa bagyo. Ang ikalimang uri ng pangatnig ay panapos. Nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan ng pananalita, gaya ng upang, sa lahat ng ito, sa wakas, at sa bagay na ito. Halimbawa, makukuha ko na rin sa wakas ang pangarap kong promosyon sa trabaho. Ang pang-anim na uri ng pangatnig ay panlinaw. Ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Ang ilan sa mga ito ay kung at gayon. Halimbawa, nagkasundo na ang mga trabahador at mayari kung gayon ay magbukas na ang planta. Ang pampitong uri ng pangatnig naman ay panimbang. Ginagamit sa paghahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan, gaya ng at, saka, pati, kaya, anupat. Halimbawa, pati ang aso ay kanyang inampon. At ang pangwalong uri ng pangatnig ay pamanggit. Gumagaya o nagsasabi lamang ng iba tulad ng daw, raw, saganang akin, saganang iyo, di umano. Halimbawa, di umano, mahusay umawit si Leslie. Ang pangsyam na uri ng pangatnig ay panulad. Tumutulad ng mga pangyayari o gawa tulad ng kung sino, siyang, kung ano, siya rin, kung gaano. Halimbawa, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang isang pahayag ay matatawag na katotohanan o
kung ito ay mapapatunayang totoo at may ebidensyang tumutugon dito. Opinyon namang may tuturing kung pinaniniwalaan o iniisip lamang na totoo o ayon sa sariling paniniwalang pananaw o sa loobin ng may akda. Subukan nga nating sagutan ang mga gawain. Narito ang panuto. Isulat sa inyong sagutang papel ang check kung tama ang ginamit na pang-angkop o pangatnig sa mga sumusunod na pangungusap. X naman kung mali ang paggamit. Una, may kaisa-isa na anak na dalaga ang sultan ng Maranao sa Lanao. Ikalawa, malaking piging sa kanilang malawak na bakuran ang inihandog ng sultan sa kaniyang anak. Ikatlo, kinuha ng prinsipe ang dalagang kanyang minamahal. Kaapat, ang sari manok daw ay gintong ibon na ayon sa iba ay siyang nagdala sa mga tao sa pulo ng Mindanao ng maraming biyaya. Ang panglima ay lumipad ang mahiwagang tandang at kinuha ang dalaga si Sari. Ating iwasto ang inyong sagot. Unang bilang, X. Ikalawang bilang, check. Ikatlong bilang, check. Ikaapat na bilang, check. Ikalimang bilang, check. Bilangin nga ninyo ang nakuhang puntos. Magaling! Nakuha ninyo. Isulat sa sagutang papel ang K kung ang pahayag ay katotohanan o naman kung ito ay opinyon lamang. Una, ang sari manok ay simbolo ng dugong bughaw, katanyagan, kayamanan at karangalan sa mga Muslim sa Mindanao. Pangalawa, maaaring ang tandang ay mahiwaga at nagbibigay ng biyaya. Pangatlo, tinawag na sari manok ang tandang sapagkat maaaring ipinangalan ito kay Sari. Pang-apat, isang likhang sining ang paglililok ng sari manok sa ating bansa, kaya naman ito ay dapat nating ipagmalaki. Panglima, maraming haka-haka at palagay tungkol sa pinagmulan ng sari manok. Una, A. Pangalawa, O. Pangatlo, O. Pang-apat, K. Panglima ay K. Lagi ninyong tatandaan na ang pangangkop ay tawag sa mga salitang nag-uugnay sa mga panuring at sa salitang tinuturingan. Ito ay mga katagang na at nang. Ang mga pangatnig naman
ay ginagamit sa pag-uugnay ng mga pangungusap at sugnay. Sa pamamagitan nito, napagsunod-sunod natin ng tama ang mga pangyayari sa isang lathalain ayon sa tamang gamit nito. Pangatnig ang tawag sa mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita. Parirala o sugnay na ginagamit sa pangungusap. Dumako naman tayo sa sagawa. Pakinggang mabuti ang panuto. Punan ang patlang ng wastong pangangkop at pangatnig sa bawat pangungusap. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Una, nalungkot ang dato patlang mawala ang kanyang anak. Pangalawa, hinintay ng sultan ang pagbabalik ng kanyang anak patlang di ito dumating. Pangatlo, si Sari ang nag-iisang anak ng sultan, patlang mahal na mahal niya ito. Pang-apat, ang mahiwagang ibon ay naghugis anyo, patlang ng tao. Pang-lima, kinuha ng mahiwagang prinsipe si Sari dahil siya patlang ang inalagaan at minamahal nito. Iwasan natin ang inyong papel kung nasagutan ninyo ng tamang gawain. Sagot sa unang bilang ay nang. Sa pangalawang bilang naman ay ngunit. Sa pangatlong bilang ay kaya. Sa pang-apat na bilang ay gaya. At sa panglimang bilang ay raw. Ihanda ang inyong sarili para sa isa pang pagsubok. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Basahin mabuti ang mga pangungusap at piliin ang wastong sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, si Juan ay patlang. Anong parirala ang dapat isulat sa patlang? A. Masunuring bata. B. Masunurin ng bata. C. Masunuring na bata. D. Masunurin bata. Dalawa. Laking pagsisisi ng kanyang mga pinsan. Kaya bilang patawad ay inaalagaan nila ang halaman. Ilan ang pangatnig na nasa loob ng pangungusap? A. Wala. B. Isa. C. Dalawa. D. Tatlo. Pangatlo, alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagsasaad ng katotohanan? A. Maganda sa katawan ang pagkain ng pakwan. B. Mas mapula ang laman ng mga malalaking pakwan. C. Maraming nabibintang pakwan tuwing Ramadan ng mga Muslim. D. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, 75% ng pakwan ay tubig. Pang-apat, alin sa sumusunod na pangungusap ang nagsasaad ng opinyon? A. Ang kalabaw ay katuwang ng magsasaka sa bukid. B.
sa tingin ko ay papasa ako sa aking pagsusulit. C. Ang ahensya ng DOH ay ginagawa ang kanilang tungkulin upang malampasan natin ang pandemyang ito. D. Walang imposible sa ating Panginoon kung magtitiwala tayo sa Kanya. Pang-5. Alin naman sa mga pangungusap ang nagsasaad ng katotohanan? Ang capital town ng Mountain Province ay Bontoc. B. Sa palagay ko ay uulan mamayang hapon. C. Siguro nagbabad ang bata sa paglalaro habang umulan, kaya siya ay nagkasakit. D. Sa palagay ko, dapat tayong kumilos ng sama-sama. Narito ang mga sagot sa tayahin. Una, A. Pangalawa, C. Pangatlo, A. Pang-apat, B. Pang-lima, C. Para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng talata ukol sa larawan gamit ang pangangkop at pangatnik. Binabati ko kayo at natapos nyo ng mahusay ang module na ito. Naway, lagi kayong mag-ingat upang makaiwas sa anumang sakit. Hanggang sa muli, paalam!